itinuturing ni Pangulong Rodrigo Duterte na matagumpay ang kanyang kampanya kontra iligal na droga. Sinabi niya ito sa PMA Alumni Homecoming sa Baguio. Ayon sa Pangulo, masaya raw siya sa tagumpay ng anti-drug campaign sa kabila ng natatanggap ng mga batikos. Malaking bagay daw dito ang suporta ng AFP at PMA. Pero sa ang simbahang Katolika, giniit na masama ang pagpatay sa drug suspects. Dahil dito, lalo raw lumalala ang kultura ng karahasan. I directed the PMA with the support of the AFP to conduct a war against illegal drugs. And it was by and large successful. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol, ay mapapasaapoy ng impyerno. Ang pagpatay at karahasan nagsisimula sa pusong puno ng galit at puno. Sa Diyos na mahabagin, mapagpakumbaba at mapagmahal, mayroong lakas, hindi dahas. Hindi na raw ikinagulat ng kampo ni Bongbong Marcos ang plano ni Vice President Leni Robredo na iapilang desisyon kaugnay sa electoral protest. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, isa raw itong delaying tactic ng kampo ng bise. Takot daw ang mga ito na lumabas ang katotohanan kaugnay sa dayaan umano sa eleksyon. Kaya tingin nila tila pandadaya na naman daw ito ni Robredo kay Marcos. Noong nakaraang linggo, binasura ang mosyon ng bise para itigil ang election protest ni Marcos. Ayon sa Korte Suprema na nagsisilbing Presidential Electoral Tribunal, sufficient in form and substance ang protesta ni Marcos. 3 kaso sinampalaban kay Senadora Laila de Lima ng Justice Department kaugnay sa umunay bilibid drug trade. Pero wala laban sa mga umunay nagbenta ng droga para sa kanya. Saksi sa Lima, Refran. Hulihin nyo na ako ngayon! Yan naman talaga gusto nyo! Ikulong nyo na ako ngayon! Hindi pa man nagugulong pero nalalapit na dyan ang hakbang ng gobyerno laban kay Senadora Laila de Lima. 3 kasong kriminal kasi ang sinampa laban sa kanya ng Justice Department kaugnay sa umano'y bilibid drug trade, pero hindi sa Ombudsman kundi sa Muntinlupa RTC. Wala pong jurisdiction dito ang Sandigan Bayan, kaya't it is but proper, right and proper that it be filed before the Regional Trial Court. Walang piyansa sa 3 kasong kung mapatunayan ay may parusang hanggang 20 taong kulong at multang hanggang ₱250,000. Kapwa-akusado ni De Lima sa 2 kaso ang dating karelasyon at driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Akusado naman sa hiwalay na kaso ang 3 tauhan ng Bucor, kabilang si Chief Franklin Bucayo, ang bilibid inmate na si JB Sebastian, dating security aide na si Jonel Sanchez at isang nagpakilalang kaanak ni De Lima. Nagugat ang mga kaso sa aligasyon ng mga high-profile inmate na nagbigay sila ng campaign fund kay De Lima mula sa kita nila sa pinagbentahan nila ng droga na idinaan kina Dayan at Sanchez. Merong mga hindi kinasuhan dahil magiging state witness kahit yung mga umano'y drug lord na nasa likod ng bentahan ng droga na nakakulong na naman na. Ito po ay hindi politika. Hindi po ito produkto ng politika. Ito po ay produkto ng trading sa droga. Kulang naman daw ang ebidensya kaya hindi nakakasuhan si dating Justice Undersecretary Francisco Baraan III. Hindi po nila ito minadali. At hindi po totoo yung in-expedite ko raw para siya ay maaresto. Sa Lunes, iraraffle ang mga kaso at kung may hukom na, ay dedesisyonan niya kung may probable cause ito para ipaaresto si De Lima. Sa Lunes na rin daw haharap sa media si De Lima pero sinabi na niyang aapilang kanyang kampo kapag naraffle na ang kaso. Naihanda na raw niya ang sarili na maging bilanggong politikal. Ang mga kaso ay pananakot daw sa mga bumabatikos sa extrajudicial killing bilang policy. Gayunman, tuloy raw ang kanyang laban at naniniwala siyang mapapawalang sala siya. Nauna rito, binasura ng Court of Appeals ang hiling ni De Lima na temporary restraining order laban sa pag-iimbestiga ng Justice Department sa mga reklamong inihain sa kanya. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Inialok naman ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa kay Senadora Laila de Lima ang PNP Custodial Center sakaling matuloy ang pag-aresto sa kanya. Nahaharap ang senadora sa 3 kaso ng paglabag sa Dangerous Drugs Act dahil sa pagkakasangkot umano niya
sa kalakalan ng droga sa Bilibid. Ayon kay De La Rosa, isa ang PNP Custodial Center sa Camp Crame sa mga pinakaligtas na kulungan sa bansa, lalo na't nasa loob ito mismo ng kampo. Doon din nakapiit ang mga dating senador na sina Bong Revilla at Jinggoy Estrada na parehong nadawit sa PDAX camp noong Justice Secretary pa si De Lima. Bukas na sisimulan ng pag-deploy sa Basilan ng mga skalawag na pulis mula sa NCRPO. Ayon kay PNP ARMM Director Ruben Sindak, inaasahan nila ang pagdating ng higit 200 pulis sa Martes. Karamihan sa mga ito ay nahaharap sa mga kasong may kinalaman sa pangungutong at iligal na droga, habang ang ilan naman ay madalas malate at umabsent. Inamin naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa na posible magkulang ang mga tauhan ng NCRPO dahil sa paglipat sa mga pulis, pero ginagawa na niya ito ng paraan. Bukas din malalaman ni De La Rosa kung may mga nag-awol sa mga pulis na ipapadala sa Basilan. Sir, may mga nag-awol na ba? May Malaman natin yan ngayong itong bukas accounting at saka sa Tuesday sa Real Macoy na paglipad na kung sinong mag-report. So yung hindi, automatic awol yun. Binulgar ni retired General Wally Sombero na humirit si dating Immigration Deputy Commissioner Al Argusino ng 100 milyong piso para makalaya ang may 1,300 Chinese workers sa casino ni gambling tycoon Jack Lam. Sa pagdinig ng Senado sa BI bribery scandal, sinabi ni Sombero na nangyari ang extortion noong November 26 sa VIP room ng isang hotel sa Taguig. Kasunod-an niya ng meeting ni Sombero at Jack Lam kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa isang hotel sa Taguig. Naghintay sa labi si Argusino at doon ito nagdemand ng 100 milyon sa kampo ni Lam kapalit ng pagpapalaya sa mga inarestong Chinese. Nung pagkatid ko kay Secretary sa labi, naghihintay po sa akin si former Deputy Commissioner Al Argusino sa labas at doon po napag-usapan namin yung tungkol doon. Ano sinabi niya sa iyo? Ang sabi niya sa akin, may nag-o-offer, hindi namin tinanggap, kaya para ma-release natin lahat yan, kasi pag nagpiyansa, ganun din kamahal yun. Marami pong napag-usapan, pero doon po napupunta doon sa 100 million. Ikaw ay former police officer na magaling. I'm a former police Kailan officer. nangyari yung extortion? Kailan niya sinabi sa iyo yung extortion? 6 o'clock, November 26. Ano ang sinabi niya sa iyo? 100 million po. Sino siya? Ano sinabi niya? 100 million lang? 100 million po. Ano sinabi niya? Pare, kailangan 100 million. Ano ba sinabi niya? Hindi po ganoon. Ano sinabi niya? Paano yan? Let us go direct to the point. I don't want to have to Mr. squeeze you Chairman. out of every question. Yes, sir, Mr. Chairman. Go ahead. 100 million po ang hinihingi. Sinabi niya kagad 100 million. Mayroon pang nag-usapan na paano yan, paano tayo dyan, may nag-offer ng 37, anong idea mo, wala akong idea. Nakalagay po lahat doon sa aking complaint affidavit, Mr. Chair. Nakalagay nga dyan, outside the VIP room of High Street Cafe, Argusino reiterated, his demand and told Sombero, marami yan. May nakarating na offer na 37 pero hindi kami umano. Ano sa tingin mo? Magkano? Sombero did not reply. Argusino thereafter said, pwede bang 100? Tama ba yun? Tama po, Mr. Chair, but regarding the word reiteration, that was the first time outside I heard the 100 million. To which you replied, sasabihin ko. Sasabihin ko po. Ano ibig sabihin mo sasabihin ko? Kanino? Nasa loob po kasi si... Sasabihin ko kanino? Nasabihin ko sa mga interpreter ni Mr. Jack Lam. Hindi kay Jack Lam. Hindi po, kasi hindi po siya nagsasabi. Pero iginit ni Sombero na pay-off money o pambayad piyansang ibinigay kay Argusino na hindi galing sa bulsa ni Lam kundi sa Chinese businessman na kasosyo o mga katransaksyon sa may-ari ng Fontana Resort and Casino. Pakipaliwanag po yung pagkakaiba ng payoff sa extortion at bribery. Kasi ang extortion po, na sinasabi natin ang extortion, nangyari po noong 26 November, hindi po noong 27. Yung pangihingi, Opo. kapalit ng pag-release nangyari po ng 27. Yun Anong po, 26? Mr. Chair, yung pong yung perang involved doon, sa aking palagay, sa aking opinion, Mr. Chair, it was a business decision on the part of the Jack Lam Group to decide on to agree on that amount.
Nagalit kalaunan ang kampo ni Lam kina Argusino at Mike Robles dahil wala pa rin napapalayang Chinese kahit hawak na nila ang 50 milyong piso. Dahilan para maisip ni Charlie Atong Ang na kasosyo ni Lam na niloko lang sila ng 2 BI Deputy Commissioner. Handa raw ang Communist Party of the Philippines na pakawalan ang hawak nitong 6 na sundalo, pulis at paramilitary para makausad ang isinusulong na bilateral ceasefire o tigil putukan nila at ng militar. Sa isang pahayag, nanawagan ng CPP sa mga kinauukulang unit ng New People's Army na makipag-ugnayan sa mga third-party facilitator para palayain ang mga hawak nitong prisoner of war na magkakahiwalay na nahuli mula nitong Enero. Nananawagan din ang grupo sa militar na umatras muna sa mga lugar kung saan pakakawalan ang mga POW. Kondisyon daw ito ng CPP para matuloy pa rin ang peace talks na nakatakda sa the Netherlands sa February 22 hanggang 27. Maaari rin daw tulungan ng gobyerno ang mga consultant at miyembro ng Ceasefire Committee ng National Democratic Front na makadalo sa peace talks. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Peace Process Advisor Jesus Dureza na hindi raw muna sila tututok sa mga posibilidad pa lang. Sinabihan daw sila ni Pangulong Duterte na maghintay ng mga rasong makakakumbinse sa kanila na muling makipag-usap kasunod ng pagbawi ng Pangulo sa unilateral ceasefire nito. Nangako naman ang Moro Islamic Liberation Front na hindi nagagamit ng mga menor de edad sa kanilang hanay. Sa isang programa nitong Sabado sa Camp Darapanan sa Sultan Kudarat, Maguindanao, sinaksihan ng mga kinatawan ng United Nations Children's Fund o UNICEF at Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ang pagpapalaya sa mga kabataan naging kasapi ng MILF. Ito'y bilang tugon ng rebeldeng grupo sa UN MILF Action Plan na pinirmahan noong 2009 at pinalawig noong 2013 na layong ma-disengage ang nasa 1,858 na mga kabataan. Ayon sa UNICEF, bahagi raw ito ng marami pang gawain para ilayo ang mga kabataang anak ng mga rebelde sa armadong pakikibaka. Asahan din daw na makatatanggap ng suporta mula sa pamahalaan at UN ang mga kabataan. Nangako naman ang MILF na susundin ang mga lituntunin sa disengagement ng mga kabataan at bukas daw silang i-monitor ang pagtalima ng grupo. In line with the international law, part of the military policies and code of conduct of the Bangsamoro Islamic Armed Forces include the commitment to ensure that no child below 18 is used as child soldier. We reach a final benchmark of the action plan, and I really commend the MILF for seeing the action plan to its completion. We must provide the enabling environment that will make this something easy for everyone. And what is the enabling environment? The political, the attainment of the political solution to this. Tinatayang 200,000 pisong halaga ng pera at gamit ang tinangay ng binatilyo mula sa isang bahay sa Tondo. Notorious daw itong akyat bahay sa lugar pero hindi maipakulong dahil menor de edad pa. Nakatutok si Athena Imperial, exclusive. Sa CCTV footage na ito, makikitang labas-masok sa isang bahay sa Tondo, Maynila ang binatilyong nakasombrero. Maya-maya, may bitbit na itong gitara, amplifier at iba pang gamit. Isinakay niya ang mga ito sandali sa isang pedicab. Naglakad-lakad siya. Hanggang tuluyan na niyang tinangay palayo ang mga gamit. Ang hindi alam ng mga tao sa paligid, ninakaw pala ng 15 anyos na binatilyo ang mga gamit. Tinatayang nasa 200,000 pesos ang halaga ng pera, gadget at iba pang tinangay ng menor de edad. Ayon sa mga opisyal ng magkakalapit na barangay sa Tondo, ilang beses nang dinakip na otoridad ang suspect dahil paulit-ulit na raw itong nasangkot sa pagnanakaw at pang-hold up. Sa barangay 103 pa lang, may 6 na reklamo laban sa suspect. Kailan lang po sa iskinita namin, bigla na lang po hinold up yung bata. Tinutukan na po ng balisong. Dahil menor de edad, hindi ito maaaring ikulong. Pwede po siyang manatili within 8 hours sa amin, pero hindi po siya pwedeng ikulong. Pagka nalabag po yun, sa inyo ba balik? May balik po sa amin, ma'am. Baka makasuhan po kami ng either admin case. Sa DSWD, dinadala ng pulisya ang children in conflict with the law. Sila po kasi makakapagbigay or sila po yung authorized agency ng government para magbigay ng discernment.
Ang binatilyo sa CCTV, ibinalik ng DSWD sa Tondo Police Station 1 at pinalaya ng sunduin ng nagpakilalang kapatid. Nag-alala tuloy ang mga residente na baka may mabiktima itong muli. Dapat bigyan ng aral yan. Hiling ng mga apektadong residente, maamyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Sa ilalim kasi nito, hindi maaaring ikulong ang edad 18 pababa. Kasalukuyan namang pinag-aaralan sa Kongreso ang pag-amyenda sa naturang batas. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras.